If you have diabetes or if you know someone na mayroong diabetes, then this video is for you. Kasi sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung mga inumin, sugar-free drinks na pwede ninyong inumin maliban sa tubig at black coffee. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen and on today's video, sugar-free drinks naman yung pag-uusapan natin. Para sa mga diabetic, ang goal natin every time na kumakain at umiinom is to make sure na yung kakainin mo at iinumin mo ay hindi makakapagpa-spike ng inyong sugar level. At para magawa yon, kailangan tayong umiwas sa mga pagkain at inumin na may mataas na carbohydrates and sugar. Kaya lang pagdating kasi sa mga inumin, mga flavored water, juice, iced tea, and soft drinks, karamihan sa mga yan bawal na bawal kasi puro sila asukal. Pero don't worry, pumunta ako sa pinakamalapit na supermarket sa amin para hanapin isa-isa yung mga yon. Kaya simulan na natin. Simulan natin sa safest and yun ay tubig. Pero hindi basta-bastang tubig, ito ay sparkling water. Pagdating sa sparkling water, any brand naman is okay. Kasi sparkling water, ibig sabihin carbonated na tubig lang yan. Kaya yung consistency ng sparkling water ay kagaya ng sa soft drinks. Pero unlike soft drinks na merong maraming asukal at saka food coloring, ang sparkling water, tubig lang talaga. Kaya okay lang rin kahit na anong klaseng brand yung bilhin ninyo. Ito yung mga palagi kong nakikita sa supermarket. Yung bonus na brand from SM Supermarket. Tapos pwede rin itong Nature Spring na sparkling water. Okay rin naman yung Wilkins na sparkling water kasi pare-parehas sila na tubig lang talaga yung halo. Pero pagdating dito sa brand na ito, meron silang mga available na flavored na sparkling water. Ingat kayo sa pagbili ng mga flavored sparkling water kasi sometimes yung mga flavored sparkling water ay mayroon ng halong asukal. Pero sa brand na ito, safe naman kasi gumamit siya ng stevia glycosides as sweetener instead na regular sugar, which is okay na okay. Aside from that, itong klase ng soda water na ito ay okay lang rin naman dahil wala naman siyang halong asukal. Kaya lang, pagdating dun sa sparkling tonic water, hindi na siya pwede. Kasi kung titignan natin, yung ingredients niya ay number 1, carbonated water, and then second ingredient niya ay sugar. Kaya out na agad yan. As a rule, every time na bibili kayo ng mga inumin or pagkain, tapos hindi nyo alam or hindi kayo sure dun sa brand na bibilhin ninyo, check nyo palagi yung ingredients. Kapag may halong asukal, out na yon. Kagaya nung ipinakita ko kanina. Next, doon naman tayo sa mga soft drinks. A few years ago, nung hindi pa ganun ka-accepted si keto and low-carb diet sa ating bansa, napakahirap pong humanap ng mga sugar-free options ng mga soft drinks. Pero ngayon, napakarami na nila. Kagaya nitong Sprite. Alam nyo ba na meron na ring sugar-free na Sprite? Medyo mahirap lang na hanapin yung sugar-free na Sprite kasi napakaliit lang nung word na sugar-free niya or no sugar niya. Pero ito, okay na okay ito. Check natin yung ingredients. Ang naginamit na sweetener kay sugar-free Sprite is sucralose and azosulfame K or azosulfame potassium, which is, yun naman palagi yung ginagamit na sweetener sa mga sugar-free na mga inumin. So, okay na okay yun. Kaya lang, again, in moderation lang. For sure, familiar na kayo dito sa susunod na ipapakita ko, which is yung Pepsi Black. Compared dun sa regular na variant niya na gumagamit ng asukal, kaya meron siyang 26 grams ng carbohydrates or sugar, itong si Pepsi Black, 0 carbs. Kasi ang ginagamit niya na sweetener ay azosulfame potassium, aspartame, and sucralose. Aside from that, siguro familiar na kayo dito sa dalawang ipapakita ko, okay rin yung Coke Zero at saka Coke Light. Ang katotohanan, hindi ko alam kung ano yung difference ng Coke Zero at saka Coke Light kasi chinek ko yung ingredients nila pareho. Pareho lang naman yung ingredients, pareho lang rin naman yung sweetener na ginagamit. Kaya hindi ko rin alam kung ano ba yung difference nilang dalawa. Pero sa panlasa ko, parang mas matamis si Coke Zero kesa kay Coke Light. Etong RC Cola, wala akong nakita na sugar-free na option dito sa supermarket na pinuntahan ko. Pero merong mga 7-Eleven branches na nagtitinda ng sugar-free na RC Cola. Kaya kung nagkikrave kayo dito sa soft drinks na ito, hanapin nyo na lang siya sa ibang supermarket kasi
kasi meron ng available. Same with root beer. Meron ding mga branches ng 7-Eleven or supermarkets na nakikita ko na merong sugar-free option si root beer. Pero, ayun, mahirap silang hanapin na dalawa. By the way, kanina pala, before making this video, nagpunta kami ng husband ko sa 7-Eleven. Ang plano ko ay bumili ng black coffee, which is ginawa ko naman. Pero, nakita ko itong drink na ito. First time ko siyang nakita. And ang nakalagay kasi sa kanya, 0 calories, 0 sugar, and 0 coloring. Usually kapag ganon, nako-curious ako kasi nasa isip ko agad, 0 sugar, pero meron namang ano yan, meron namang maltodextrin. Pero, nagulat ako kasi legit siya na sugar-free drink talaga. Kasi, dito sa ingredient niya, makikita natin na ang sweetener na ginamit niya ay erythritol, isosulfame, potassium, and sucralose. Okay naman yung mga sweetener na ginamit sa kanya. Kaya kung makikita nyo dito, yung total carbohydrates niya is 0 grams din. Sa lahat ng pinakita ko sa inyo ng mga samples, ito lang talaga yung binili ko kasi na-curious ako. And masarap naman siya in my opinion. Kaya lang ang sabi ng husband ko, lasang gamot daw. So, itry nyo. Tignan nyo sa 7-Eleven. Baka magustuhan nyo rin. Aside from this flavor, meron pa silang mga other flavors na hindi ko pa nasusubukan kasi okay na ako dito sa lemon. And familiar ba kayo sa Kali? Alam nyo ba, yung Kali, meron din silang sugar-free option. Sucralose and isosulfame potassium yung ginagamit nila na sweetener dito sa inumin na to. Kaya lang, unlike other soda na 0 grams talaga yung carbohydrates, pagdating sa Kali, meron siyang 3 grams ng carbohydrates dahil sa other ingredients niya such as malt and cereals. Kaya hinay-hinay sa pag-inom ng Kali, pwede naman basta pasok sa inyong macros, pero mas maganda pa rin kung i-check nyo muna kung ano yung magiging reaction ng inyong katawan or ng inyong sugar level kapag iinumin nyo ang inumin na ito. Huwag niyong kalimutan na hanapin yung word na light ha kapag gusto ninyong uminom ng Kali kasi yung regular na variant ng Kali ay mayroong 17 grams ng carbohydrates. Kaya ingat, lagi niyong hahanapin yung word na light. Speaking of light, syempre pwedeng-pwede po si Right and Light. Pero, ang akala ng karamihan, mas safe kapag iinumin natin yung Right and Light compared sa kung ang iinumin natin is Coke Zero or Coke Light. Pero ang katotohanan, halos pareho lang naman siya ng mga soft drinks na iyon kasi yung sweetener na ginamit kay Right and Light ay kagaya lang din sa sweetener na ginamit sa mga other soft drinks. At yun ay isosulfame potassium and sucralose. Ang difference lang talaga is yung sa other soft drinks, meron silang ginamit na pang caramel or caramel coloring, pero kay Right and Light, wala. Pero pagdating sa sweetener, parehong-pareho lang naman talaga siya. Kung namimiss nyo na uminom ng C2, alam nyo ba, meron na ring sugar-free na C2. Hindi ko maalala kung anong sweetener yung gamit kasi hindi ko makita or walang available na sugar-free C2 dito sa supermarket na pinuntahan ko. Pero palagi ko ngang nakikita yung C2 sa 7-Eleven. Kaya lang dun sa pinuntahan namin na 7-Eleven kasi kanina, walang available na sugar-free na C2. Pero, I guarantee, pwede naman siya. Kaya lang, wag kayong masyadong excited na bumili ng maraming C2 na sugar-free kasi once ko pa lang siyang natitikman at ayoko nang umulit dahil sobrang tamis niya. Ewan ko kung dahil lang ba nag-adjust na yung dila ko na hindi ko na masyadong prefer ngayon yung mga matatamis na inumin, pero hindi ko gusto yung lasa niya. Pero opinion ko lang naman yun at saka personal preference ko lang. So, kayo yung bahala, i-check nyo na lang. Again, ang hanapin ninyo is yung sugar-free na C2. Hindi yung ganitong itsura ng C2 kasi asukal or regular na asukal yung ginagamit nila dyan. Another disclaimer, yung mga pinakita ko po sa inyo na mga drinks or sugar-free drinks is in moderation lang. Wag naman po nating araw-arawin. And also, mas maganda kung i-check nyo pa rin kapag first time nyo pa lang sila na iinumin or titikman, mas maigi kung i-check or i-monitor natin ang ating sugar level para sure tayo na okay lang siya para sa atin. Para sure tayo na hindi niya napapataas ang ating sugar level. Though yung mga ipinakita ko naman sa inyo is safe naman yung mga sweetener na ginamit nila. Kaya lang sometimes kasi iba-iba yung reaction ng katawan natin sa mga iba't ibang klase ng sweetener. Lalo na kung matagal ka nang may type 2 diabetes or depende rin sa severity ng inyong condition. Kaya mas maigi pa rin palagi na i-monitor natin. Lahat ng mga drinks na ipinakita ko sa inyo ay pinicturean ko lang or vinidyohan
ko lang sa supermarket. Kaya, mabibili nyo lang din ito sa mga malapit na supermarket sa inyo. Pero if in case na wala kayong makita, maglalagay na lang ako ng link sa ibaba dahil available din naman sila online. Kung nahihirapan ka na gawing consistently normal ang iyong sugar level, alam mo ba na hindi pag-inom ng mas maraming gamot ang kasagutan dahil kayang-kaya mong gawing normal ang iyong sugar level sa pamamagitan lamang ng diet change. And as proof, ito yung mga tao na dati ay nagtuturok na ng insulin, ilang taon or dekada na nag-suffer from type 2 diabetes pero ngayon, hindi na po sila nagtuturok ng insulin at wala na rin po silang iniinom na medications dahil consistently normal ang kanilang sugar level. Kung gusto ninyong panoorin ang kanilang stories, ilalagay ko yung link sa ibaba at para naman matulungan kayo na kagaya nila ay maging consistently normal ang sugar level, here's an e-book kung saan i-discuss or ituturo ko sa inyo kung ano yung mga do's and don'ts, mga pwede ninyong kainin at dapat na iwasan, ano yung dapat gawin sa week 1, week 2, week 3, and week 4, tapos meron na ring sample meal plan dyan and mga recipes. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Bye!